Dear Admin, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong channel. Ako po si Jasmine. Isa po akong dating OFW sa Dubai at matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ng aking buhay dahil naniniwala akong maraming kababayan natin ang makaka-relate ng kanilang sarili sa mga pinagdaanan ko. Hindi man naging madali ang lahat ng nangyari sa akin. Natutunan kong ang buhay ng isang OFW ay hindi lamang tungkol sa pagpapadala ng pera sa pamilya, kundi tungkol din sa mga pangarap na isinantabi, mga luha na itinago, at mga sakripisyong hindi nakikita ng iba. Lumaki po ako sa isang simpleng barangay sa Sorsogon kasama ang aking mga magulang na sina Nanay Linda at Tatay Ramon. Hindi man kami mayaman. Masasabi kong masaya ang aming buhay noon. May maliit na barbershop si tatay sa tabi mismo ng aming bahay. Hindi iyong kalakihang negosyo, ngunit sapat na para may maipambili kami ng pagkain araw-araw at mairaos ang pag-aaral ko. Bata pa lamang ako ay sanay na akong tumulong sa barbershop. Ako ang nagwawalis ng buhok sa sahig, nag-aayos ng mga gamit ni tatay, at minsan ay ako pa ang gumagawa ng kape para sa mga suki niyang naghihintay ng kanilang turno. Madalas sabihin ni tatay na balang araw ay mapapaganda rin namin ang kanyang barbershop at magkakaroon ng sariling aircon at magagandang kagamitan tulad ng mga nakikita namin sa syudad. Pangarap ko naman noon na maging nurse. Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho at matulungan ang pamilya ko para hindi na kailangang magpagod ng husto ni tatay sa buong araw na nakatayo habang naggugupit ng buhok. Pinilit ng mga magulang ko na mapagtapos ako sa kolehiyo kahit kapos kami sa pera. Maraming beses na inabot kami ng utang at pangungutang para lamang mabayaran ang matrikula ko, ngunit hindi sila kailanman nagreklamo. Ang sabi lang lagi ni nanay, kapag nakapasa na raw ako sa board exam ay magiging magaan na ang buhay namin. Kasabay ng mga pangarap kong iyon ay ang relasyon namin ni Marco. Halos 10 taon na kaming magkasintahan noon. Mula pa noong high school ay kami na. Kilalang kilala na siya ng pamilya ko at parang anak na rin siya ni nanay at tatay. Kapag walang customer sa barbershop, ay tumutulong siya kay tatay sa pag-aayos ng mga gamit at minsan ay siya pa ang bumibili ng mga kailangan namin sa palengke. Marami na kaming napag-usapan tungkol sa hinaharap. Pangarap naming makapagpatayo ng maliit na bahay at magkaroon ng simpleng pamilya balang araw. Madalas pa nga niyang biro sa akin na kapag naging nurse na ako ay siya naman ang magiging unang pasyente ko para libre na raw ang check-up niya habang buhay. Pero hindi pala lahat ng plano natin ay sumusunod sa gusto natin. Dumating ang araw ng resulta ng nursing board exam at doon ko unang naramdaman na parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko nakita ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa. Ilang beses kong tiningnan ang listahan dahil baka nagkamali lang ako ng basa pero wala talaga ang pangalan ko. Pakiramdam ko noon ay pinagtaksilan ako ng sarili kong pangarap. Umuwi akong umiiyak at halos ayaw ko nang lumabas ng bahay sa hiya at pagkadismaya. Habang sinusubukan kong tanggapin ang kabiguan ko, isa na namang pagsubok ang dumating sa aming pamilya. Nagsimulang magbago ang ugali ni Nanay Linda. Noong una ay nakakalimutan lamang niya kung saan niya inilalagay ang mga gamit niya. Minsan naman ay kinakausap niya ang sarili niya habang nagluluto o kaya ay bigla siyang umiiyak nang walang dahilan. Akala namin noon ay pagod lamang siya o kaya ay dala ng stress sa buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ay mas lumalala ang kanyang kalagayan. May mga pagkakataong nagagalit siya nang walang dahilan at minsan ay natatakot siya sa mga taong wala naman talagang naroon. Isang beses pa nga ay bigla siyang lumabas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi at nakita na lamang siya ni tatay sa kabilang barangay na umiiyak habang hinahanap daw ang kanyang mga magulang na matagal nang yumao. Dinala namin siya sa doktor
At doon namin nalaman na kailangan niya ng tuloy-tuloy na gamutan at regular na konsultasyon. Hindi biro ang halaga ng gamot at check-up. Unti-unting nauubos ang maliit naming ipon at kahit ang kita sa barbershop ay hindi na sapat para matustusan ang lahat ng gastusin. Madalas kong makita si tatay na tahimik lamang habang nakaupo sa kanyang barber chair pagkatapos ng trabaho. Alam kong iniisip niya kung saan siya kukuha ng pera para sa susunod na reseta ni nanay. Isang gabi habang nakaupo kami sa harap ng bahay, sinabi sa akin ni Marco na handa siyang maghintay kahit gaano katagal bago kami makapagpakasal. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak ako sa harap niya. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal, kundi dahil alam kong sa mga panahong iyon ay hindi pag-aasawa ang kailangan kong unahin, kundi ang pamilya ko. Doon ko unang sinabi sa kanya ang desisyon kong mag-abroad. Tutol siya noong una. Sabi niya ay kaya naman daw naming humanap ng paraan dito sa Pilipinas. Ngunit pareho naming alam na hindi sapat ang kikitain ko rito para sa mga gastusin ni nanay. Nang magkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho bilang hairstylist trainee sa isang salon sa Dubai, kahit wala akong gaanong karanasan sa propesyong iyon, ay agad kong tinanggap ang pagkakataon. Naalala ko ang mga tao ng pagtulong ko kay tatay sa barbershop at naisip kong baka iyon ang maging susi para mabigyan ko ng mas magandang buhay ang pamilya ko. Mabilis ang mga sumunod na buwan. Medical examination, training, seminar, at kung ano-ano pang requirements ang kailangan kong asikasuhin. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ko, ay lalo namang bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung handa na ba talaga akong iwan ng mga taong pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang araw ng pag-alis ko sa airport. Mahigpit akong niyakap ni tatay na noon ko lamang nakitang umiyak ng ganoon. Si nanay naman ay tila hindi lubos na nauunawaan ang mangyayari, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na huwag daw akong magpapagutom at matulog ng maaga. Si Marco ang pinakahuling yumakap sa akin bago ako pumasok sa immigration area. Walang salitang lumabas sa aming dalawa sa loob ng ilang minuto. Tanging mga luha lamang ang nagsasalita para sa amin. Bago ako tuluyang lumayo, ay sinabi niya sa akin na hihintayin niya ako gaano man katagal at babalikan namin ang lahat ng mga pangarap na pansamantala naming isasantabi. Iyon ang unang pagkakataon na sumakay ako sa eroplano at unang pagkakataon ding maramdaman ko kung gaano kasakit ang mangibang bansa. Habang lumiliit sa bintana ang Pilipinas, ay pakiramdam ko ay unti-unti ko ring iniiwan ang malaking bahagi ng sarili ko. Pagdating ko sa Dubai ay para akong napunta sa ibang mundo. Napakalalaki ng mga gusali, napakabilis ng mga tao, at halos lahat ay tila nagmamadali. Nahirapan akong intindihin ang iba't ibang accent ng mga taong nakakausap ko at ilang beses akong naligaw sa loob ng staff accommodation sa unang 2 araw ko pa lamang doon. Namiss ko agad ang simpleng buhay sa Sorsogon, ang amoy ng dagat tuwing umaga, at maging ang tunog ng gunting ni tatay sa barbershop. Sa unang araw ko sa salon ay ipinakilala ako sa mga makakasama ko sa trabaho. Una kong nakilala si Kenneth, isang kapwa Pilipino na ilang taon nang nagtatrabaho sa Dubai bilang hairstylist. Palangiti siya at agad akong tinulungan sa mga bagay na hindi ko pa naiintindihan sa trabaho. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano gumamit ng ilang kagamitan na noon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Nakilala ko rin si Vanessa. Maganda siya, mahusay sa trabaho, at halatang paborito ng management dahil sa dami ng kanyang regular clients. Magalang naman ang pakikitungo niya sa akin noong una, ngunit ramdam kong sinusukat niya ang bawat kilos ko at bawat salitang sinasabi ko. Hindi ko pa noon alam na malaki pala ang magiging papel niya sa buhay ko sa mga susunod na buwan. Matapos ang unang linggo ko sa Dubai,
ay nakaupo ako sa maliit kong kama sa staff accommodation habang kausap sina nanay at tatay sa video call. Nakita ko ang ngiti ni tatay nang sabihin kong maayos naman ang trabaho ko at ligtas ako sa aking tinitirhan. Si nanay naman ay masaya nang makita ang mukha ko sa screen kahit ilang beses niyang tinanong kung kailan ako uuwi. Nang gabing iyon ay tumingin ako sa mga ilaw ng Dubai mula sa bintana ng aming kwarto at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko ang lahat ng ito. Kakayanin ko ang pagod, lungkot at pangungulila. Basta makita ko lamang na gumagaling si nanay at gumagaan ang buhay ni na tatay. Hindi ko man alam noon kung anong klaseng pagsubok ang naghihintay sa akin sa bansang yon. Buo pa rin ang paniniwala ko na yun na ang simula ng mas magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Admin, akala ko nung una ay ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging OFW ay ang paglayo sa pamilya at sa mga taong mahal mo. Pero habang tumatagal ako sa Dubai, doon ko napagtanto na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang kapag nakarating ka na sa bansang pinangarap mong magbibigay ng magandang kinabukasan sa pamilya mo. Sa unang buwan ko sa salon ay pakiramdam ko araw-araw akong may exam na kailangang ipasa. Ibang-iba ang sistema nila kumpara sa nakasanayan ko sa Sorsogon. Sa amin noon, sa barbershop ni Tatay Ramon, may oras pa para makipagkwentuhan sa customer habang ginugupitan sila. Sa Dubai, bawat minuto ay mahalaga. May schedule ang bawat client, may target na sales bawat stylist, at may standards ang management na kailangang maabot ng lahat. Hindi pwedeng mabagal, hindi pwedeng magkamali, at lalong hindi pwedeng mawala ng customer satisfaction. Noong mga unang linggo ko ay halos manginig ang mga kamay ko sa kaba sa tuwing may customer akong hahawakan. Minsan ay 3 customer agad ang sunod-sunod na nakabook sa akin at halos hindi na ako makapagpahinga kahit para uminom ng tubig. May mga customer na mababait at maunawain, pero meron ding mahirap pasayahin kahit ibigay mo na ang lahat ng makakaya mo. Natuto akong mangumiti kahit pagod na ako at matutong magpanggap na maayos ang pakiramdam kahit sa totoo lang ay gusto ko nang umiyak sa pagod at pangungulila. Malaki ang naitulong ni Kenneth sa adjustment ko. Kapag napapansin niyang natataranta ako sa trabaho, ay tahimik niya akong tinutulungan. Tinuruan niya ako ng mga techniques sa salon, kung paano makitungo sa iba't ibang klase ng customer, at kung paano makisama sa multicultural environment sa Dubai. Madalas niyang sabihin sa akin na normal lamang ang mahirapan sa umpisa at darating din ang panahon na magiging natural na sa akin ang lahat ng ginagawa ko. Kung si Kenneth ang naging unang kaibigan ko sa Dubai, si Vanessa naman ang naging unang tao na nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng makakasama mo sa ibang bansa ay magiging masaya para sa tagumpay mo. Noong una ay maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Ngunit habang tumatagal ay napapansin kong tila naiirita siya sa tuwing pinupuri ako ng ibang staff dahil sa sipag ko. Kapag may itinatanong ako sa kanya tungkol sa trabaho, ay madalas maikli ang kanyang sagot. May mga pagkakataon ding parang sinasadya niyang huwag akong isama sa mga usapan ng ibang Pilipino sa staff room. Hindi ko naman yung pinansin noong una dahil iniisip kong baka pagod lamang siya o kaya naman ay hindi lang talaga siya pala kaibigan. Pero habang tumatagal ay mas naging malinaw sa akin na may hindi siya gusto sa akin. Isang araw ay narinig kong sinabi niya sa isa naming kasamahan na mabilis daw umangat ang mga bagong empleyado dahil mas gusto raw ng management ang mga bagong mukha kaysa sa mga matagal nang nagtatrabaho sa salon. Hindi niya direktang sinabi ang pangalan ko, ngunit alam kong ako ang tinutukoy niya. Pinili ko na lamang manahimik. Wala akong panahon para sa away at kompetisyon dahil sa bawat araw na lumilipas ay iniisip ko lamang kung magkano ang maipapadala ko kina tatay at nanay sa Pilipinas.
Bawat dirham na kinikita ko ay may katumbas na gamot ni Nanay Linda at pang-araw-araw nilang gastusin. Dumating ang araw na tuluyan kong naranasan ang pinakamalaking pagkakamali ko sa trabaho. Isang regular client ng salon ang nagpabook para sa hair treatment at coloring service. Maayos ko namang nasunod ang proseso at doble ingat ako sa bawat hakbang dahil alam kong mahalaga ang customer na yon sa salon. Ngunit nang matapos ang procedure ay hindi naging maganda ang resulta ng kulay sa ilang bahagi ng buhok niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari dahil sinunod ko naman ang instructions at formula na ibinigay sa akin. Galit na galit ang customer at agad na ipinatawag ng manager ang buong team. Ipinaliwanag ko ang side ko at sinabi kong ginawa ko ang lahat ng tama ayon sa proseso. Pero sa negosyo nila, hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan. Ang mahalaga ay ang customer at ang reputasyon ng salon. Kinabukasan ay ipinatawag ako ng management sa opisina. Sinabi nilang pansamantala akong aalisin bilang hairstylist at ililipat muna bilang assistant habang sinusuri nila ang aking performance. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yon. Ang ibig sabihin noon ay mas mababang sahod at mas maliit na komisyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kina tatay ang nangyari. Nang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog sa kakaisip. Paulit-ulit kong binibilang sa isip ko kung magkano na lamang ang matitira sa kikitain ko pagkatapos ng deduction sa accommodation, pagkain at iba pang gastos. Paano na ang gamot ni nanay? Paano kung hindi na namin kayanin ang susunod niyang check-up? Lalong nadagdagan ang bigat ng pakiramdam ko nang makatanggap ako ng mensahe mula kay tatay na kailangan na naman daw bumili ng bagong gamot para kay nanay dahil may panibagong nireseta ang doktor. Hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari sa trabaho ko. Nagpadala pa rin ako ng pera kahit halos wala nang matira sa akin para sa sarili ko. Madalas akong umiyak sa banyo ng staff accommodation para walang makakita. Doon ko unang naranasan ang totoong kalungkutan ng pagiging OFW. Yung pakiramdam na gusto mong umuwi pero hindi mo magawa dahil alam mong mas kailangan ka ng pamilya mo sa malayo kaysa sa tabi nila. Sa mga panahong iyon ay si Kenneth ang naging pinakamalaking sandalan ko sa Dubai. Madalas niya akong samahan sa pantry pagkatapos ng trabaho para lamang makapagkwentuhan kami. Sinasabi niya sa akin na hindi permanente ang lahat ng problema at hindi sukatan ng pagkatao ang isang pagkakamali. Ikinuwento rin niya sa akin na noong unang taon niya sa Dubai ay ilang beses din siyang muntik mawalan ng trabaho bago siya natutong makibagay sa sistema roon. Unti-unti ay gumaan ang pakiramdam ko dahil sa kanyang mga payo. Kahit assistant na lamang ako, ay ginawa ko pa rin ang lahat ng makakaya ko sa trabaho. Ako ang nagsashampoo ng buhok ng mga customer, naghahanda ng mga kagamitan ng stylists, at tumutulong sa paglilinis ng salon pagkatapos ng shift. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng sumuko dahil marami ang umaasa sa akin sa Pilipinas. Isang hapon habang abala ako sa paghahanda ng mga gamit sa washing station ay dumating ang isang matangkad na banyagang lalaki para sa kanyang appointment. Isa siya sa mga regular clients ng salon at halatang kilala na siya ng karamihan sa staff. Habang inaasikaso ng receptionist ang kanyang booking, ay napansin kong nakatingin siya sa paligid na tila may hinahanap. Ako ang inatasang mag-shampoo ng kanyang buhok bago siya ipasa sa senior stylist para sa haircut. Habang ginagawa ko ang trabaho ko ay tahimik lamang kaming dalawa sa umpisa. Maya-maya ay nagtanong siya kung taga-Pilipinas daw ba ako. Nang sumagot ako ay ngumiti siya at sinabi niyang marami raw siyang nakilalang Pilipino sa Dubai at lagi raw siyang humahanga sa sipag at pagiging magiliw ng mga ito. Hindi ko na yun masyadong pinansin dahil sanay na rin akong makipag-usap sa mga customer. Ngunit bago matapos ang serbisyo ay nagpasalamat siya sa akin at sinabi niyang magaan daw ang kamay ko
at maayos akong magtrabaho. Simpleng papuri lamang yun para sa iba, pero para sa akin na ilang linggo ng puno ng pagdududa sa sarili, malaking bagay na ang marinig na may isang taong nakapansin ng pagsisikap ko. Bago siya tuluyang umalis, ay napansin kong muli siyang lumingon sa direksyon ko habang kausap ang receptionist. Nang tanungin ko si Kenneth kung sino ang customer na yon, ay sinabi niyang isa raw iyong Amerikanong expat na matagal nang nakatira sa Dubai. Daniel Cooper daw ang pangalan niya. Hindi ko alam noon kung gaano kalaki ang magiging epekto ng lalaking yun sa buhay ko at kung paano niya babaguhin ang direksyon ng mga susunod na taon ng aking buhay. Ang alam ko lamang ng mga sandaling iyon ay isa lamang siyang regular customer at isa lamang akong OFW na pilit bumabangon mula sa mga unang kabiguan ko sa ibang bansa. Pero minsan pala admin, ang mga taong hindi natin inaasahang makikilala ang siyang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago sa ating buhay. Admin, hindi ko na malayan kung kailan nagsimulang maging bahagi ng araw-araw kong routine ang pagdating ni Daniel Cooper sa salon. Noong una ay iniisip kong isa lamang siya sa mga regular clients na mabait sa staff at marunong magpasalamat sa serbisyo. Pero habang lumilipas ang mga linggo, ay napapansin kong mas madalas na siyang mag-book ng appointment sa mga araw na naka-duty ako. Hindi naman siya yung tipo ng customer na maingay o mahilig magbiro para mapansin ng iba. Kabaligtaran pa nga, tahimik siya at palaging magalang sa pakikitungo sa lahat ng tao sa salon. Kapag may ginagawa akong shampoo service o naghahanda ng gamit para sa ibang stylist, ay madalas niya akong kamustahin at tanungin kung kumusta na ang adjustment ko sa Dubai. Unti-unti ay naging mas natural ang mga pag-uusap namin. Minsan ay tungkol lamang yon sa panahon sa Dubai, sa pagkain na namimiss ko mula sa Pilipinas o sa mga lugar na dapat kong puntahan kapag day off ko. Nagugulat na lamang ako na halos tapos na pala ang serbisyo niya habang nagkukwentuhan kami tungkol sa iba't ibang bagay. Isang araw ay tinanong niya ako kung ano raw ang namimiss ko sa Pilipinas. Hindi na ako nag-isip pa bago sumagot. Sinabi kong namimiss ko ang dagat sa Sorsogon, ang simpleng buhay sa probinsya, at ang maliit na barbershop ng tatay ko kung saan ako lumaki. Nakita ko ang kakaibang interes sa kanyang mga mata habang ikinukwento ko ang buhay namin noon. Hindi siya yung tipong nakikinig lang para may maisagot. Ramdam kong interesado talaga siyang malaman ang kwento ko. Habang nagiging madalas ang pagkikita namin ni Daniel, kabaligtaran naman ang nangyayari sa komunikasyon namin ni Marco. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mabawasan ang mga tawag namin sa isa't isa. Siguro dala na rin ng pagod naming pareho at ng malaking agwat ng oras sa pagitan ng Pilipinas at Dubai. Madalas kapag libre ako ay nasa trabaho siya at kapag siya naman ang may oras ay pagod na ako mula sa buong araw na trabaho sa salon. Unti-unti ring naging sentro ng mga pag-uusap namin ang problema sa pera. Palagi kong iniisip ang gamot ni Nanay Linda at ang gastusin sa bahay habang si Marco naman ay abala rin sa paghahanap ng dagdag na pagkakakitaan para makatulong sa pamilya nila at maging sa amin. Minsan ay nauuwi sa hindi pagkakaintindihan ang simpleng usapan dahil pareho kaming pagod at puno ng iniisip. May mga gabi na tinititigan ko lamang ang cellphone ko habang naghihintay ng reply niya, pero wala nang dumarating na mensahe. Hindi naman kami nag-away o naghiwalay, pero ramdam kong unti-unti kaming nilalamon ng distansya. Nakakatakot pala yung pakiramdam na pareho pa rin kayong nagmamahalan, pero hindi na ninyo alam kung paano ibabalik ang dating lapit na meron kayo noon. Samantala, sa trabaho naman ay patuloy kong ginagawa ang lahat para makabawi sa management. Kahit assistant lamang ako noon, ay hindi ako nagreklamo. Dumadating ako ng mas maaga kaysa sa iba at madalas ay ako rin ang huling umaalis sa salon.
Kahit simpleng shampoo service o paglilinis ng kagamitan ay ginagawa ko ng buong puso dahil ayokong masayang ang pagkakataong ibinigay sa akin. Napansin niyo ng manager namin. Unti-unti nilang ibinalik sa akin ang ilang responsibilidad bilang hairstylist. Noong una ay simpleng hair treatment lamang. Pagkatapos ay trimming, hanggang sa muli akong pinagkatiwalaan sa mas komplikadong services. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko noong araw na sinabihan ako ng manager na ibinabalik na nila ako bilang regular hairstylist ng salon. Pagkatapos ng shift noong araw na yon ay agad akong tumawag kina Tatay Ramon sa Pilipinas para ibalita ang magandang nangyari. Narinig ko ang saya sa boses niya at ilang beses niyang sinabi kung gaano siya ka-proud sa akin. Maging si Nanay Linda ay ngumiti habang kausap ako sa video call kahit hindi niya lubos na nauunawaan ng lahat ng sinasabi ko. Hindi ko inaasahang isa sa mga unang makakaalam ng balitang yon ay si Daniel. Nagkataon kasi na nakabook siya sa salon ng araw ding iyon. Habang naghihintay siya sa reception, ay nakita niya akong nakangiti habang kausap sina tatay sa cellphone. Nang matapos ang tawag ko ay tinanong niya kung may magandang balita ba raw. Ikinuwento ko sa kanya na ibinalik na ako bilang hairstylist. Hindi ko makakalimutan ang naging reaksyon niya. Para bang mas natuwa pa siya kaysa sa akin. Sinabi niya na alam daw niyang mangyayari iyon dahil nakita niya raw kung gaano ako kasipag at kaseryoso sa trabaho ko. Sa dami ng mga pagdududang naramdaman ko sa sarili ko noong mga nakaraang buwan, malaking bagay para sa akin na may isang taong naniniwala sa kakayahan ko. Mula noon ay mas naging malapit kami sa isa't isa. Kapag day off ko ay minsan ay nagpapadala siya ng mensahe para tanungin kung kumusta ang pamilya ko sa Pilipinas o kung nakapagpahinga ba ako ng maayos. Kapag alam niyang malungkot ako, ay sinusubukan niya akong patawanin sa simpleng paraan. Hindi ko namalayan na nagsimula na pala akong umasa sa presensya niya. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, ay nakaupo ako mag-isa sa labas ng accommodation habang kausap si tatay sa telepono. Masama na naman ang pakiramdam ni nanay at kailangan na naman nilang bumili ng gamot. Nang matapos ang tawag ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan akong napaiyak. Hindi ko napansin na may tumawag pala sa akin. Si Daniel. Siguro naramdaman niya sa boses ko na may problema ako kaya paulit-ulit niya akong tinanong kung ayos lang ba ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, simula nang dumating ako sa Dubai, ay may taong hindi ko kapamilya pero handang makinig sa akin. Hindi ko ikinuwento ang lahat pero sinabi kong nahihirapan lang ako minsan sa pagiging malayo sa pamilya. Tahimik siyang nakinig hanggang sa matapos ako. Pagkatapos noon ay sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Sinabi niyang hindi ko kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng bigat ng mundo sa balikat ko. At minsan ay kailangan din nating hayaang may ibang tumulong sa atin. Simple lang ang mga salitang yon, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit napakalaki ng naging epekto nito sa akin. Unti-unti kong napansin na inaabangan ko na ang mga araw na pupunta siya sa salon. Kapag nakikita ko ang pangalan niya sa appointment list, ay hindi ko mapigilang ngumiti. Ilang beses kong pinagalitan ng sarili ko dahil alam kong may boyfriend ako sa Pilipinas at hindi tama ang nararamdaman ko. Pero minsan pala, admin, hindi sapat ang tama at mali para pigilan ang puso ng isang taong matagal nang nakararamdam ng pag-iisa. Isang gabi matapos ang trabaho, ay niyaya niya akong magkape sa isang kafe malapit sa salon. Matagal akong nagdalawang isip pero sa huli ay pumayag din ako dahil sinabi ko sa sarili kong magkaibigan lamang naman kami. Nagkwentuhan kami ng ilang oras tungkol sa buhay namin bago kami napadpad sa Dubai. Ikinuwento niya ang buhay niya sa Amerika at kung paano siya napadpad sa Middle East dahil sa trabaho. Ako naman ay ikinuwento ko ang mga pangarap kong maging nurse at ang mga pangarap naming dalawa ni Marco noon sa Sorsogon.
Tahimik lamang siyang nakinig. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumingin siya sa akin at sinabi niyang matagal na raw niyang hinahangaan ang katatagan ko. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko ng mga sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang linggo ay muli niya akong niyaya na magkita sa labas ng trabaho. Doon niya tuluyang sinabi ang totoong nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko alam ang isasagot ko noon. Alam kong mali. Alam kong may bahagi pa rin ng puso ko na nakalaan kay Marco. Pero alam ko rin na sa mahabang panahon ng lungkot, pagod at pangungulila sa ibang bansa, si Daniel ang taong laging nandyan para sa akin. Natakot ako. Natakot akong masaktan. Natakot akong magkamali. Pero mas natakot akong habang buhay na magtanong sa sarili ko kung ano sana ang nangyari kung binigyan ko ng pagkakataon ang sarili kong maging masaya muli. Kaya sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan ko, pinili kong bigyan ng pagkakataon ang relasyon namin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong may taong handang alagaan ako at intindihin ako sa isang bansang pakiramdam ko ay wala akong kakampi. At sa mga panahong iyon, admin, buong puso kong pinaniwalaan na marahil pagkatapos ng lahat ng sakit at kabiguang pinagdaanan ko, natagpuan ko na muli ang pag-ibig. Admin, kung may isang bagay akong natutunan sa buhay, iyon ay ang katotohanang minsan, kapag pakiramdam natin ay sa wakas ay nasa atin na ang kaligayahan, doon pa lamang pala tayo sinusubok ng tadhana kung gaano tayo katatag kapag muli itong kinuha sa atin. Habang lumilipas ang mga buwan, ay lalong naging malalim ang relasyon namin ni Daniel. Hindi naman yung tipong araw-araw kaming magkasama dahil pareho kaming may trabaho. Pero sa bawat libreng oras namin ay sinusubukan naming bumawi sa isa't isa. Kapag day off ko ay minsan ay niyayaya niya akong kumain sa mga simpleng restaurant sa Dubai o kaya ay mamasyal sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Siya ang unang taong nagdala sa akin sa Dubai Marina, sa mga malalaking mall na dati ay nakikita ko lamang sa internet at sa mga lugar na hindi ko akalaing mararating ko bilang isang simpleng probinsya nang nanggaling sa Sorsogon. Unti-unti ay naging bahagi na siya ng mga plano ko sa hinaharap. Madalas naming pag-usapan ang mga pangarap namin pagkatapos ng ilang taon. Sinasabi niya sa akin na balang araw ay gusto niyang magkaroon ng sarili niyang negosyo, habang ako naman ay ikinukwento ko ang pangarap kong mapalawak ang maliit na barbershop ni Tatay Ramon kapag nakauwi na ako sa Pilipinas. Nakikinig siya sa bawat detalye ng mga pangarap ko at palagi niyang sinasabing kaya ko raw yung maabot, basta huwag lamang akong susuko. Hindi ko alam kung kailan ko tuluyang ibinaba ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Siguro dahil sa mahabang panahon ng pagiging malayo sa pamilya at sa mga problemang mag-isa kong dinadala sa ibang bansa. Napakasarap sa pakiramdam na may isang taong handang makinig at umintindi sa akin. Minsan ay tinatanong ko siya kung bakit niya ako nagustuhan sa dami ng mga babaeng mas maganda at mas successful kaysa sa akin. Ngumingiti lamang siya at sinasabing bihira raw siyang makakilala ng taong handang isakripisyo ang sariling pangarap para sa pamilya. Sa bawat pagkakataong sinasabi niya iyon, ay lalo akong naniniwalang totoo ang lahat ng ipinapakita niya sa akin. Habang lumalalim ang relasyon namin ni Daniel, ay halos tuluyan namang nawala ang komunikasyon namin ni Marco. Wala namang malinaw na hiwalayan na nangyari sa amin, ngunit pareho naming alam na hindi na kami ang dating kami. May mga mensahe pa rin paminsan-minsan, pero wala na yung dating excitement at saya sa bawat tawag at kwentuhan. Hanggang sa dumating ang panahon na pareho na lamang naming hinayaan ang katahimikan na mamagitan sa amin. Isang araw habang abala ako sa trabaho sa salon ay napansin kong may isang banyagang babae ang pumasok sa reception area. Matangkad siya, maputi,
at halatang galit na galit habang may hawak na cellphone sa kanyang kamay. Narinig kong tinatanong niya ang receptionist kung sino si Jasmine. Noong una ay inisip kong baka isa lamang siyang customer na may concern tungkol sa appointment o serbisyo sa salon. Lumapit ako sa kanya at maayos kong ipinakilala ang sarili ko. Hindi ko makakalimutan ang sumunod na nangyari. Bigla niyang ipinakita sa akin ang cellphone niya. Nandoon ang larawan namin ni Daniel. May mga litrato kami habang magkasama sa isang cafe. May mga screenshot ng mga mensahe namin. At may mga larawan pa mula sa mga lugar na pinuntahan namin sa Dubai. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabi niya ang mga salitang tuluyang nagpaguho sa mundong pilit kong binuo sa ibang bansa. Daniel is my husband. Pakiramdam ko noon ay tumigil ang buong paligid ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo sa mga sandaling iyon. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na imposible iyon at baka may hindi pagkakaintindihan lamang. Pero inilabas niya ang wedding ring niya. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan ng kanilang kasal. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan nila kasama ang kanilang pamilya. At doon ko tuluyang naunawaan na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng puso ko ay may asawa pala sa buong panahong akala ko ay pareho kaming nangangarap para sa kinabukasan namin. Hindi na niya napigilan ang galit niya. Sa harap ng mga customer, ng management, at ng mga kasamahan ko sa trabaho ay sinabi niyang sinira ko raw ang kanyang pamilya. Sinabi niyang alam ko raw ang ginagawa ko. Sinabi niyang kabit ako. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng mukhang ihaharap sa mga taong naroon. Hindi ko na maalala kung paano ako napaupo sa isang sulok ng salon habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko, sakit, o pagkamuhi sa sarili ko dahil sa paniniwalang muli akong naging tanga sa pag-ibig. Mas lalo akong natakot nang sabihin ng babae na ire-report niya ako sa mga awtoridad at sisiguraduhin niyang mawawalan ako ng trabaho sa Dubai. Sa mga sandaling iyon ay wala akong maisip kundi sina nanay at tatay sa Pilipinas. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung ma-deport ako? Paano na ang mga gamot ni nanay? Paano na si tatay na mag-isang nag-aalaga sa kanya? Habang tuluyan na akong nawawalan ng pag-asa, ay may isang taong hindi ko inaasahang lalapit sa akin. Si Vanessa, ang babaeng matagal kong inisip na galit sa akin. Ang babaeng akala ko ay naghihintay lamang ng pagkakataong makita akong mabigo. Siya ang unang humarap sa asawa ni Daniel at sinabing wala akong alam tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila. Ipinaliwanag niya sa management na wala akong ginawang paglabag sa patakaran ng salon at hindi dapat madamay ang trabaho ko sa personal na problema ng customer. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na gawin iyon, pero sa mga sandaling iyon ay siya lamang ang taong tumayo para sa akin. Pagkatapos umalis ng babae, ay tahimik lamang kaming dalawa sa pantry ng salon. Matagal bago siya nagsalita, sinabi niya sa akin na minsan daw ay kailangan nating maranasan ng sakit para matutunan nating piliin ang mga taong tunay na karapat-dapat sa atin. Noong araw na yon ay unang pagkakataon kaming nag-usap bilang magkaibigan at hindi bilang magkalaban. Unti-unti kong naunawaan na marahil ay mali lang ang naging unang pagkakakilala namin sa isa't isa at pareho lamang pala kaming mga OFW na sinusubukang mabuhay sa isang banyagang bansa. Pero hindi pa pala doon matatapos ang mga pagsubok ko. Ilang araw matapos ang nangyari sa salon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa Pilipinas. Si Marco ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi sa akin ang balitang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Na-stroke si Tatay Ramon. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na minuto pagkatapos kong marinig iyon. Pakiramdam ko ay bumalik ang lahat ng takot na pilit kong nilalabanan sa loob ng maraming taon.
Habang nakaupo ako mag-isa sa aking kwarto sa accommodation, ay doon ko napagtanto na sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong iligtas ang pamilya ko mula sa kahirapan at problema, may mga laban pa rin palang hindi kayang resolbahin ng pera at sakripisyo. Noong gabing iyon ay gumawa ako ng isang desisyong babago sa direksyon ng buhay ko. Nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin pagbalik ko sa Sorsogon. Hindi ko alam kung may trabaho pa ba akong babalikan sakaling gusto kong muling mangibang bansa. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit matapos masira ang puso ko at ang mga pangarap na pinaniwalaan ko sa Dubai. Pero isang bagay lamang ang sigurado ako. Kailangan ako ng pamilya ko. At sa pagkakataong yon, wala nang ibang mahalaga para sa akin, kundi ang makauwi sa tabi ni nanay at tatay habang may oras pa. Admin, minsan pala, sa buhay hindi ang pinakamalayo nating nilakbay ang pinakamahalaga, kundi ang lugar kung saan tayo pinipiling bumalik kapag pagod na tayo sa pakikipaglaban sa mundo. Hindi ko maalala kung ilang oras akong umiiyak sa eroplano habang pauwi ng Pilipinas. Sa loob ng ilang taon kong pananatili sa Dubai, pakiramdam ko ay napakarami kong iniwang bahagi ng sarili ko roon. Nandoon ang mga pangarap na hindi natupad, ang pag-ibig na inakala kong habang buhay, at ang mga sakripisyong ginawa ko para sa pamilya ko. Pero sa mga sandaling iyon, iisa lamang ang laman ng isip ko. Kailangan kong makauwi kay Tatay Ramon. Pagdating ko sa Sorsogon ay halos diretso akong pumunta sa ospital. Habang papalapit ako sa kwarto ni Tatay, ay pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang bawat hakbang ko. Hindi ko alam kung handa ba akong makita siyang nakaratay sa kama matapos ang buong buhay niyang ginugol sa pagtatrabaho para sa amin. Pagpasok ko sa kwarto ay nakita ko siyang nakahiga habang nakakabit ang iba't ibang aparato sa kanyang katawan. Nang makita niya ako, ay pilit siyang ngumiti kahit hirap pa siyang magsalita dahil sa epekto ng stroke. Doon ko unang napansin na may isang taong tahimik na nakatayo sa tabi ng kama niya. Si Marco. Sa una ay akala ko ay dumalaw lamang siya ng araw na yon. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong nalaman ang mga bagay na hindi sinabi sa akin ng pamilya ko habang nasa Dubai ako. Siya pala ang madalas maghatid kay Tatay sa ospital noong mga unang araw pagkatapos ng stroke. Siya rin pala ang tumutulong sa pagbili ng gamot ni Nanay Linda kapag kapos ang perang na ipapadala ko mula sa Dubai. Kapag may kailangang ipaayos sa bahay, ay siya rin pala ang gumagawa. Kapag may mga araw na nagiging mahirap alagaan si Nanay dahil sa kanyang kondisyon, ay siya rin pala ang tumutulong kay Tatay bago pa man ito maospital. Habang nasa Dubai ako at abala sa pagbuo ng bagong buhay para sa pamilya ko, tahimik naman pala siyang nanatili sa tabi ng mga taong mahal ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga panahong iyon. Hiya, pasasalamat, panghihinayang, siguro lahat ng yun ay sabay-sabay kong naramdaman. Isang gabi habang natutulog sina Nanay at Tatay, ay naupo kami ni Marco sa harap ng ospital. Katulad noong mga kabataan namin, tahimik lamang kaming magkatabi habang pinapanood ang mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Siya ang unang nagsalita. Sinabi niyang hindi niya ako sinisisi sa mga nangyari sa buhay namin. Alam daw niyang hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko sa Dubai. Alam daw niyang ginawa ko lamang ang lahat ng yon para sa pamilya ko. Hindi ko napigilang umiyak habang nakikinig sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may taong tumingin sa akin hindi bilang isang OFW na kailangang maging matatag sa lahat ng oras, kundi bilang isang taong napagod din at nasaktan. Pagkalipas ng ilang buwan, ay unti-unti ring bumuti ang kalagayan ni Tatay Ramon dahil sa therapy at gamutan. Hindi pa man siya ganap na nakakabalik sa dati niyang lakas, ay sapat na ang bawat maliit na progreso para bigyan kami ng pag-asa.
Doon ko muling nakita ang lumang barbershop ni tatay. Pareho pa rin ang lumang salamin. Pareho pa rin ang mga upuang matagal ko nang nakikita mula pagkabata. Pareho pa rin ang amoy ng pulbos, pumada at bagong gupit na buhok. Pero sa pagkakataong iyon ay iba na ang tingin ko sa lugar na yon. Hindi ko na ito nakikita bilang simpleng barbershop lamang. Nakikita ko na ito bilang pangarap ng pamilya namin. Naalala ko ang lahat ng natutunan ko sa Dubai bilang hairstylist. Naalala ko ang mga techniques, ang customer service, ang mga modernong hair treatments, at ang mga bagong serbisyo na maaari naming ialok sa mga customer. Isang araw ay kinausap ko si tatay tungkol sa ideya kong gawing modern salon ang kanyang maliit na barbershop. Noong una ay nag-alangan siya dahil alam niyang kakailanganin yon ng malaking puhunan. Pero sa tulong ng mga naipon kong pera mula sa Dubai at sa tulong ni Marco ay nagsimula kaming magplano. Unti-unti naming inayos ang lugar. Pinalitan namin ang mga lumang upuan. Naglagay kami ng bagong salamin at mas maayos na ilaw. Nagdagdag kami ng mga serbisyo para sa mga babae at hindi lamang para sa mga lalaki tulad ng dati. Unti-unti ring dumami ang mga customer. Ang dating simpleng barbershop ni Tatay Ramon ay naging isa ng maliit na salon na kilala sa aming bayan. Hindi ko rin inaasahan na si Vanessa ay mananatili sa buhay ko kahit matapos akong umuwi ng Pilipinas. Madalas pa rin kaming mag-usap online at siya pa nga ang nagbibigay sa akin ng mga bagong ideas at trends mula sa Dubai na maaari kong gamitin sa negosyo namin. Makalipas ang 1 taon, ay kinailangan na naming magdagdag ng mga empleyado dahil hindi na namin kaya ang dami ng customers araw-araw. 2 taon ang lumipas at nakapagbukas kami ng pangalawang branch. Pagkatapos ng 1 pang taon ay nagkaroon kami ng pangatlo. Sa bawat bagong branch na binubuksan namin ay naaalala ko ang maliit na barbershop na minsang pinapangarap lamang ni tatay na magkaroon ng aircon. Mas lalo ring gumanda ang kalagayan ni Nanay Linda dahil sa tuloy-tuloy niyang gamutan at regular na konsultasyon. Hindi man tuluyang nawala ang kanyang kondisyon, ay mas naging maayos ang kanyang kalagayan kumpara noon. Si Tatay Ramon naman ay halos tuluyan nang nakarecover mula sa stroke. Hindi na siya nakakapagtrabaho ng tulad ng dati, pero madalas ay nakaupo siya sa reception area ng salon habang kinakausap ang mga customer at ipinagmamalaki ang negosyo naming pamilya. Habang unti-unting umaayos ang lahat, ay unti-unti ring bumalik ang dating samahan namin ni Marco. Wala nang malalaking pangako, wala nang pagmamadali. Pareho na kaming natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay na minsan naming hindi napansin noon. Isang gabi matapos naming isara ang salon, ay niyaya niya akong pumunta sa lumang barber chair ni tatay na hanggang ngayon ay iniingatan pa rin namin sa isang sulok ng shop. Ngumiti siya bago nagsalita. Sinabi niyang minsan na niya akong niyaya noon, pero hindi pa tama ang panahon. Sinabi niyang handa siyang tanggapin ang lahat ng nangyari sa nakaraan, basta handa rin akong magsimula muli kasama siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Natawa na lamang ako habang umiiyak. Sa wakas ay natupad din ang pangarap naming matagal naming ipinagpaliban. At sa pagkakataong yon ay hindi na ako natakot. Hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako naghintay pa ng tamang panahon. Tumango ako at sinabi ang salitang matagal na niyang hinihintay, marinig mula sa akin. Oo, makalipas ang ilang buwan ay ikinasal kami sa aming probinsya kasama ang aming pamilya at mga kaibigan. Habang nakatingin ako kina Nanay Linda at Tatay Ramon noong araw ng kasal namin, ay naisip ko kung gaano kalayo ang narating naming lahat bilang pamilya. Mula sa maliit na barbershop, mula sa mga gabing walang kasiguraduhan kung saan kukuha ng pambili ng gamot, mula sa mga luha sa airport at mga gabing umiiyak ng mag-isa sa Dubai. Hanggang sa araw ng kasal ko, admin,
Kung may mensahe man akong gustong iwan sa lahat ng mga OFW na nakikinig sa kwento ko, ito ay ang katotohanang hindi lahat ng pag-alis ay pagkatalo at hindi lahat ng pagbabalik ay kabiguan. Minsan kailangan nating mawala para makita natin kung saan talaga tayo nararapat. Minsan kailangan nating masaktan para matutunan nating pahalagahan ang mga taong tunay na nananatili. At higit sa lahat, ang mga pagsubok ng isang OFW ay hindi katapusan ng kanilang pangarap. Minsan, iyon pa lamang pala ang simula ng mas maganda nilang kinabukasan. Mga kabayan, tunay ngang walang pagsubok na hindi nalalagpasan ng isang taong handang lumaban para sa kanyang pamilya. Ang kwento ni Jasmine ay patunay na minsan kailangan nating iwan ang mga taong mahal natin para mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay mawawala na ang pag-asa para sa sarili nating kaligayahan. Mula sa kabiguan sa board exam, pagkakasakit ng kanyang ina, paglayo sa kanyang pamilya, panloloko ng taong inakala niyang makakasama niya habang buhay, hanggang sa muling pagbangon at pagtatayo ng sarili niyang negosyo. Ipinakita ni Jasmine na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng perang kinikita, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakataong tayo ay nadadapa. Sa lahat ng ating mga OFW na nanonood ngayon, saludo po kami sa inyong sakripisyo. Alam naming hindi madali ang mamuhay nang malayo sa pamilya, ang magpanggap na matatag, kahit minsan ay gusto mo na lamang umuwi at umiyak sa piling ng mga mahal mo sa buhay. Pero tandaan ninyo mga kabayan, may dahilan ang bawat sakripisyo at darating din ang araw na aanihin ninyo ang bunga ng lahat ng inyong paghihirap. At ngayon naman mga kabayan, gusto naming malaman kung saan sa mundo ninyo pinapanood ang video nating ito. Nasa Saudi Arabia ba kayo? UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Canada, o baka naman dito mismo sa Pilipinas? I-comment ninyo sa ibaba ang bansang inyong kinaroroonan para mabati namin kayo sa susunod naming video. At kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag ninyong palalampasin ang isa pa naming kwento na siguradong magpapaluha at magpapaisip sa inyo na pinamagatang Pinay OFW na wala sa katinuan dahil sa pagmamaltrato ng amo. Isang kwento ng isang Pilipinang nangibang bansa, dala ang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip ay dumanas ng matinding pang-aabuso at pagmamaltrato mula sa kanyang amo hanggang sa tuluyan nitong mabago ang kanyang pagkatao. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.